praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. And Lord, lift me up. Me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Praise God. Has no desire to stay where doubts arise and fears dismay, though some may dwell where this abound. My prayer, my aim is higher ground. And Lord, lift me up. Lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to escape above the world, though Satan's darts at me are hurled, for faith has taught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale. I want to scale the utmost high and catch a glimpse of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. And Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land,
Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Hallelujah. Awitan pa natin siya ng isang awitin, mga kapatid. Blessed be the Lord, God Almighty. Hallelujah. Walang ibang dapat na sambahin ngayong gabi, mga kapatid, kundi ang tanging nag-iisa nating Diyos na nasa langit. Amen. Father in heaven, how we love you. That's why we are here, Lord. Hallelujah. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. And may your kingdom be established in our praises. And as your people declare your mighty works, and blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Minsan pa, Father in heaven, how we love you, Lord. Hallelujah. Father in heaven, how we love you.
established in our praises. And as your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And blessed be the Lord God Almighty, the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Blessed be the Lord God, our God Almighty. Amen. Tayo po yung maupo na, mga kapatid. Amen. Salamat sa kanyang biyaya. Salamat sa that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, pure heart, that's what I long for. God bless you, Pastor. A heart that follows hard after thee. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard
salamat kay Lord, no? For tonight, we have a guest minister from Cebu City, actually Lapu-Lapu City. Somehow, we can now feel the preparation for the Asian Ministers Conference, which will happen next week. So, no, may mga ministro tayong kasama rito, not just Pastor Red and also Pastor Radlay. Welcome, no? Salamat kay Lord at nakapiling ka namin. And Brother Quintin, kagabi meron nang dumating from US, si Brother Stan. Namaya may susunduin ako from Alaska naman. Pero taga Bacolod dito, Pastor Roque, via Alaska, no? US. At after ng service ay susunduin namin sa airport, no? At sabi nga ng guest speaker natin si Pastor Red, sasama daw sila. Are you ready, Sister Glay? No? So medyo maghihintay ka lang dahil unti-unti nang dumarating yung mga delegates natin. And of course, we are part of it. We are part of this blessed event. Pagpalain ni Lord ang lahat ng mga kabahagi at that will be happening next week and unti-unti nang dumarating ang mga ministers. And of course, salamat kay Lord kasi pag ito dumarating, marami nag-i-invite dito eh. So, ilang araw siya nang nangangaral mula nang dumating. Ilan na? Halos araw-araw nangangaral tong kapatid, no? Pastor Red Veralio, Redentor ang full name niya, pero sigurado ayaw niyang tawagin siyang Redentor. No? He's not only a co-minister, kasama ko ito sa Quiapo noon, maliliit pa kami. Ngayon, hindi na kami maliit. But of course, ang original na nakasama namin yan si Pastor Rocky, which is his father, na unang nagpastor sa Cebu. Siguro yung mga bago, hindi nakilala si Pastor Rocky, no? But siya ay kasama ni Pastor Nestor during the first years of the ministry. At nung pumanaw ang ating kapatid, ang pumalit naman sa kanya yung panganay niya anak, si Pastor Marlon, no? Which is 14 years ago daw ba yun na nangaral dito? Kasi siya first time pa lang eh, kasama lang siya eh. Tama ba ako, Pastor Red? No, yeah. 14 years ago na nangaral si Pastor Marlon dito and kinuha na rin siya ni Lord. Kailan ba kinuha ni Lord si Pastor Marlon? How many years ago? 2021, 4 years ago. No? So, ang pangatlong nagpastor noon ay siya na. No? And nakapunta na siya rito pero hindi siya nangaral. Hindi pa siyang pastor noon pero ngayon, first time niyang mangangaral. Kasi sa Sunday, meron siyang commitment. Kaya salamat na lang kay Lord, no? At pinagbigyan tayo ngayon. Of course, with his sister wife, Sister Glay. Mga kapatid, mamaya kamayan niyo ang mga kapatid. Kasi pag kami nasa Cebu, sila talaga ang halos abala. Bahay, pagkain, no? Kung saan pupunta. Sister Glay, game na game yan sa coffee shop hanggang alas 2. Bata pa kasi. Yeah. Bahay namin na halos hindi pa bayaran. Very convenient. Pupunta kami ng Bantayan Island. Sila pa rin nakasama namin. No? And it is hindi naman humihingi ng mga kapalit itong mga ito. But of course, yung mga kapatid, no? It is brotherly love na hindi natin masusuklian yun eh. But kahit naman hindi nila ginawa yun, gagawin natin to in accepting them here at makapag-ministeryo din. No? So, salamat kay Lord. Okay, mag-alala. Sa Manila to lumaki, kaya hindi to magbibisaya. No? Magtatagalog ito. Dahil sabay-sabay kaming lumaki noon dun sa church na pinanggalingan namin. At nakakatuwa, di ba? Ngayon, mga ministro na kami. Yun ang maganda, no? Kaya yung mga younger generations, huwag kayong lalayo kay Lord. Marami tayong problema along the way, pero huwag kayong lalayo. No? Huwag kayong mawawala. Hindi nawawala ang problema. Pag nasolve ang isang problema, mapapalitan lang ng isa pang problema or more. Pero lahat ng nagsimula, may wakas. Ibig sabihin, pag nagsimula ang problema, matatapos din. But we have eternal life.
na walang simula at walang wakas. Yan ang kakain sa pansamantalang buhay natin dito sa lupa. No? Death will be swallowed up by victory. Thank God, no? So, pag-pray nyo lang din kami, all ministers, ang host ay Pilipinas. Kaya nga pakiramdam ko, kahit nakakatulog ako, pakiramdam ko pagising ko, kulang pa rin ako sa tulog dahil minsan na naisip ko, kulang pa ba akong ginawa? Baka mayroon ako nalimutan. But this is my joy to serve God and the fellow ministers as well. Kasi ang mga bagay na ito, hindi ito nangyayari sa ibang bansa. Not in America. Na may ipon mo mga ministro na kahit iba-iba ang tingin nila sa mensahe, ay nagsasama-sama sila at nagmamahalan. Kaya tuwan-tuwa ang mga kapatid sa nangyayari sa Pilipinas. Okay, salamat kay Lord. And without further ado, may I call on my friend and my brother, Pastor Ed Veralio. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. So, bago tayo magtuloy-tuloy ay bumasa muna tayo, mga kapatid, ng talata sa Biblia. Sa Book of Hebrews chapter 11 verse 10, very familiar verse. Ay basahin natin, mga kapatid. Sabi dito, "For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God." Ay trust natin. "By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of the promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God." Let's pray. Heavenly Father, Panginoon, sa gabing ito, kaya nagpapasalamat lang sa biyaya, Lord God, at sa great privilege, Lord God, na maging instrumento mo lang, maging servant mo lang, Lord, para i-share yung mga salita, Lord Jesus. At narito po, Panginoon, aking mga kamanggawa at ang pastor na pinagkatiwalaan mo, Lord, sa dakong ito, Pastor June and Pastor Adlai. Lord, salamat po, Panginoon, kami nagkatipon, Lord, sa isang layunin, Lord God, to preach this gospel, Lord God, to all nations. Lord, salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, Panginoon, privilege lang, Lord. Hallelujah. At kaya, sa gabing ito, ikaw po, Panginoon, ang kumilos. Ikaw po, Panginoon, ang sumuri, Lord God, sa pangangailangan ng bawat sa pangangailangan ng iyong katawan. Lord God, sa dakong ito, Panginoon, kami ay may mga pagkukulang, Lord Jesus, but kailanman ikaw, Lord, ay Diyos namin na hindi nagkulang. At ikaw, Panginoon, ang pumuno sa lahat ng bagay na iyon. At tago mo lang yung abang lingkod sa iyong likuran, at ikaw ang makita namin through your word, Lord God. And help us, speak to us this evening, Lord Jesus. Salamat lang po, Panginoon. At sa mga talatang aming nabasa, ikaw na po, Panginoon, mangusap. Ikaw na magpayag sa iyong mga anak. Salamat, Lord God. Lahat nito aming ibinabalik, Lord, sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. So, again, magandang gabi. Ay makakaupo na po kayong mga kapatid. Okay, so salamat sa ating Panginoon, Pastor June. At sa TLM family ay talagang ako'y privilege lang na makatayo sa inyong church. At medyo talagang ako po ay napakamahiyaing tao, kahit na nung mga bata pa kami ay talagang yan lang yung bagay, yan lang yung nagpapasaya sa akin. Yung corner dyan lagi rin napupunta yung attention ko. At hindi po namin inakala, or hindi ko inakala, mga kapatid, na ay gagamitin rin ng Panginoon. Yun nga, sa kwento ni Pastor John kanina, ganun nga po talaga na lingid sa aking kaalaman, mga kapatid, ang mga bagay na ito. Pero ang Diyos ang nakakita ng lahat. Ang Diyos ang nagpapasya ng lahat. Ang Diyos, mga kapatid, ang siyang nagtalaga ng lahat ng bagay. Kaya nga, tayo, mga kapatid, no, ay nagpapasalamat lang tayo sa ating Panginoon na andito tayo. Amen. At first of all,
sabi ng message, ang uma-attract sa atin ay ang salita ng Diyos. Yan yung uma-attract sa isang nobya, yung salita ng ating Panginoon. So, hindi po yung bisita natin sa gabing ito, hindi yung bisita ninyo, kundi si Lord through His Word. Amen? Kaya again, salamat at kasama ko nga si Sister Wife, Sister Glay. Siya po yung Bisaya talaga. At yun nga, minsan nagtataka yung iba, taga Cebu, pero Tagalog. Pero, salamat sa ating Panginoon. At so, magandang gabi sa inyong lahat. Again, hindi ko rin po alam kung anong aking isi-share kasi nga medyo nagulat din ako dahil nga, or medyo parang na-overwhelm ako ng konti dahil nga meron pang mga ibang kapatid na nag-invite. Kaya ang Diyos nang magpala sa atin sa gabing ito, mga kapatid. Amen. And again, alam ko naman merong pagtuturo ang inyong pastor. At si Pastor Jun talagang lagi po siya nagiging pagpapala doon sa amin sa church. At yung gift na ibinigay ng Panginoon sa kanya ay talagang napaka-inam. At ito yung nagbibigay kalakasan sa amin. Kaya nga, I know this church ay punong-puno, mga kapatid, ng pagpapala spiritually. Amen. And, but mga kapatid, nawa ito ay maging karagdagan lang. Amen. Itong ating simple message ay maging karagdagan lang na kalakasan dahil nga I believe hanggat hindi pa nagra-rapture, pinupunahan pa rin tayo ng ating Panginoon. Hanggat hindi pa nagra-rapture, meron pang kulang na patuloy na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin until abutin natin yung perfection. Kasi kung tayo ay kumpleto na, kung tayo mga kapatid ay umabot na doon sa kasakdalan, I think doon na tayo magpa-fellowship sa presensya ng Panginoon. Pero since dito tayo nagpa-fellowship pa sa earthly dimension, I believe na patuloy na may ginagawa pa rin ang ating Panginoon. Amen? At itong mga bagay nito ay paunti-unting paraan ng ating Panginoon para tayo lubusang makaabot dun sa kasakdalan na yun, mga kapatid, na darating yung time ay sasalubungin natin ang ating Panginoon dun sa kalawakan. Amen? Kaya salamat sa Diyos na ito ay kung sa gabing ito, mga kapatid, ay magdidepende po sa pangangailangan ng bawat isa ayon sa nakikita ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung may pangangailangan kayo sa ating Panginoon right this time, siya yung Jehovah Jireh natin, siya ang makapag-provide niyan. Amen? So again, Ate Ann, good evening. So sila Ninang, ang dami ditong mga medyo, kumbaga, kasama sa old time. Pero parang lagi lang tayo, mga kapatid, na presentable, or nasa present day lang tayo kasi nga, we are an eternal people because bahagi tayo ng eternal na Diyos. Amen? Kaya nga, kahit na minsan tayo ay naghiwalay, but in one spirit, tayo po, mga kapatid, ay magkakasama and we are united by one word na tinanggap natin. Amen? Praise God. So, hanggang anong oras po ba tayo, Pastor? Alas 12. Okay, so patutulugin ko kayo. Tutulugin ko po kayo. Okay, so ito, mga kapatid, ay alam ko naman na may pagtuturo ang inyong pastor, but siya na bahala din kung I think na ito naman ay magbigay lang ng kalakasan sa atin, mga kapatid. Okay? So when God changed the seeing, praise God. No? Kaya nga tayo bilang mga anak ng Diyos, iba yung nakikita natin bilang mga nobya, iba yung nakikita natin the way sa mga nakikita ng taga-sanlibutan, kahit ng mga denominational people. That's why kagabi nga ay maraming religion, maraming mga, or kagabi ay nakapag-share din po ako doon sa church ni Pastor Jess at privilege lang yun. And sabi nga natin na iba yung nakikita ng isang bride sa nakikita ng mga taga-sanlibutan at hallelujah, sabi nga, ang mga tao ngayon, mga mayayaman na tao, ang ginagawa nila, naghuhukay sila at gumagawa sila ng bunker kasi ang nakikita nila ay mayroong paparating na tinatawag na Third World War. Praise God. At sila ay gumagawa ng bunker, nagtatago sila doon, o sometimes yung mga billionaires, yung mga taong mayayaman, no, meron silang kaisipan, meron silang tinitignan, praise God, na kung maaari, gusto nila mag-colonize sa tinatawag nilang planetang Mars. No? Ito ay nasa kaisipan ng tao. And I believe naman, mga kapatid, ang tao ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. No? Sabi nga doon, mga kapatid, na
binigyan ito ng Diyos ng kaisipan at doon sa kanyang kaisipan, sa kanyang mga haka, praise God, ay merong posibilidad na ito ay magkatotoo. Kasi out of nothing or out of those mga ideas, katulad ng ating mga gadgets ngayon, praise God, out of those mga ideas, naglabasan yung mga iba't ibang technology. Amen? And 50 years ago, sabi nga, praise God, kung i-compare natin ang technology way back 50 years ago sa panahon natin, sobrang layo na po ng difference. At yan ay nanggaling lahat sa kaisipan ng tao. Pero yun yung mga bagay na nakikita nila. Praise God. But sa atin, as the bride of the Lord Jesus Christ, pinalitan ng Diyos yung mga bagay na nakikita natin beyond those things, mga great things ng mga tao. Kaya maliban na palitan ng Diyos ang kaisipan ng tao or ang nakikita ng isang tao, ang kanyang paningin ay nakatingin lang sa mga bagay ng sanlibutan ito. That's why lahat tayo, meron tayong career, meron tayong yung iba nag-aaral. Ang nakikita nila in the future, sila ay makagraduate, makatapos ng kurso. At mga kapatid, no, sila po ay magkaroon ng isang profesyon na ayon sa minimithi nila. At lahat ng yan dahil inisip, mga kapatid, ay posibleng, hallelujah, posible mga kapatid na yan ay matupad. Amen. But, hallelujah, pagdating sa atin bilang the bride of Christ, nung pinalitan ng Diyos, nung tinanggap natin ang mind of Christ, ang nasa ating isipan mga kapatid ay kung ano yung kaisipan ng ating Panginoon. Kung anong nakita ng Panginoon, yun din yung ating nakikita. Amen. Kaya maliban na ang Diyos, hallelujah, palitan niya ang ating nakikita. Hallelujah. Praise God. Ang ating paningin ay nakauko lamang sa mga bagay dito sa sanlibutan ito. Pero, malayo pa doon mga kapatid, binigyan tayo ng spiritual sight ng ating Panginoon. Amen. At nawa ito magbigay sa inyo ng konting, sabi nga dito, konting kalakasan ay ano po natin sa next slide. Sabi dito, from the whole body, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied according to the effectual working the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Sabi dito, the whole body fitly joined together and compacted. Ibig sabihin talagang lapat na lapat mga kapatid. So tayo ay binubuo ang bride body ng ating Panginoon ay binubuo ng iba't ibang local churches all around the world. Alam po natin yan, maging ang isang local churches ay binubuo rin ng mga individual na bahagi nito. Praise the Lord. And as a body or as a local body at as a mystical body ng ating Panginoon, sabi nga dito, the whole body fitly joined together. Praise God. Open ko lang yung slides ko. Hallelujah. So mga kapatid, no? But merong po tayong makikita mamaya mga kapatid na sa kaisipan ng Diyos ay napakahirap intindihan. Sabi nga, hallelujah, ang Diyos lang ang nakakalam ng lahat ng bagay. Pinakita sa atin before the beginning and doon sa pupuntahan natin, but sabi nga doon yung in between, nung both ends, hindi natin alam kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon. Same thing sa buhay mga kapatid ni Joseph, ipinakita sa kanya yung kanyang patutunguhan o yung kanyang mararating. Pero in between, mga kapatid, kung paano siya makakarating doon, hindi alam ni Joseph. Praise God. Kaya nga, itong mensahe mga kapatid, no, ipinakita sa atin ito kung saan tayo nanggaling. Praise God. No? At ipinakita mga kapatid kung saan tayo babay o saan tayo paparoon. Praise God. But in between mga kapatid, no, hindi natin alam kung paano kumikilos ang Panginoon. But ito mga kapatid ay nagpapakita, hallelujah, na sabi nga dito na iba't iba man tayo ng parte, iba't iba man tayo ng gasa or, ayun, Bisaya yun. Iba't iba man tayo ng mga gift, pero sabi dito, it will fitly join together. Kailangan lang mga kapatid, no, makita natin or palitan ng Diyos ang ating nakikita, hallelujah, na ang Diyos mga kapatid ang siyang gumagawa ng lahat ng bagay nito. Beyond our own understanding, beyond our own expectation,
at sa mga gusto natin at sometimes maging ako po bilang manggawa ng Panginoon na may panahon na parang ako'y nag-aatubili. Hindi naman po ako matagal na pastor at ako ay natututo mapad sa mga matatagal ng pastor at minsan din parang ako ay nag-aatubili pero ang Diyos ay mayroong laging tamang oras. No, meron siyang tamang timing na inilaan para sa atin para yung gawa niya ang ma-magnify. Yung gawa niya sa ating buhay, mga kapatid, ang mag-glory. Praise God, no? Yung gawa niya sa ating buhay, mga kapatid, ang madakila. Amen. A very familiar verse sa Romans chapter 8, verse 28, sabi ito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. At ito, mga kapatid, ay masyadong familiar na verse. So, hallelujah, sometimes kapag may mga sitwasyon ay madali nating i-recite itong verse na ito. Kung meron mang recital or merong memory verse, isa ito sa ating mga verse na kabisado. All things work together. But sometimes, kahit na alam nating all things work together, but as a human being, sometimes madali pa rin tayo mag-react. Amen? But sometimes, nang dahil sa reaction na yun, ito yung paraan din ng Diyos para humupa yung reaction na yun kapag na-recite natin, oh Brad, all things work together for good to them that love the Lord. And tuloy natin mga kapatid sa isang slide. Sabi ito, I will praise thee. Book of Psalm chapter 139, verse 14 hanggang 18. Sabi dito, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Amen. Tayo mga kapatid ay fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee, when I was made in secret and curiously wrought in the lowest part of the earth. Thine eyes did see my substance. Sabi dito, yet being unperfect, and in thy book all my members were written. No, sabi nga, we are fearfully and wonderfully made. But sabi dito, yet being unperfect, try to imagine that mga kapatid, fearfully and wonderfully made, but yet being unperfect. Hindi tayo perfecto mga kapatid. Hindi tayo sakdal. Sabi dito, and in thy book, all my members were written. Kaya alam ng Diyos mga kapatid ang ating buhay. No, from the beginning, lahat ng mga magiging decision natin, kaya, di ba sabi ng message, bakit siya naging omnipresent? Because He knows all things. Alam ng Diyos ang lahat ng desisyon natin sa buhay. Alam ng Diyos ang lahat ng wants natin, lahat ng gagawin natin, mga kapatid. Alam ng Diyos. Alam din niya na hindi tayo perfecto. Amen? At sabi nga doon, lahat doon sa kanyang kaisipan ay naisulat. Nandoon mga kapatid, nakatype. Sabi dito, which in continuance were fashioned when as yet there was none of them. How precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. Sabi dito, how great is the sum of them. So meron itong finished work. No? Meron itong suma total. No? Sa suma total na ito, mga kapatid, makikita natin na ang lahat ay kabutihan ng ating Panginoon. Amen? If I should count them, they are more in numbers than the sand. When I awake, I'm still with thee. Amen? Hallelujah. So, hallelujah. Sa pamamagitan na ito, mga kapatid, talagang we are not perfect. Praise God. Kundi si Lord lang yung perfect, no? Kapag siya ang nandito sa ating puso, yun yung nagiging reason bakit tayo ay perfect. Amen? At, hallelujah. And, gusto ko lang mga kapatid magpakita ng konting illustration. Okay lang po ba, Pastor? Next slide tayo. So, alam naman natin, hindi naman ito pyramid teaching. Sabi nga ng prophet, mayroong pyramid teaching. But binanggit din niya na alam naman natin yan po, no, pare-parehos nating nababasa sa message na sabi nga, verse 7 ay ang zodiac, ang isinulat ng Diyos ang kanyang mga salita doon sa kalangitan. At pangalawa mga kapatid, isinulat niya ito sa pyramid. And there's something na kumuha ng aking attention sa mga bagay na yan na kung titignan mo sa malayo, siya ay perfect shape.
perfect line. Siguro kung hindi lang dumaan yung dilubyo, yan ay masyadong makinis, mga kapatid. But because of that, meron yung mga first line niya, kumbaga parang finishing niya, ay natanggal. So, sunod po natin, mga kapatid, sa next slide. But meron lang mga bagay na gustong tignan natin na kumuha ng aking atensyon. Praise God. Oops. Sabi dito, mga kapatid, God made 3 Bibles. Now, there's a pyramid teaching. That's nonsense. Ito yung mga pyramid teaching, mga kapatid, ng mga, siguro mga intellectual na tao. But there's a genuine pyramid. God first Bible, He made 3. There have to be everything in 3. Jesus comes 3 times. Come once to redeem His bride. Next time to get His bride. Next time with His bride. Now, notice how beautiful. See? And in this pyramid was 7 steps. And the king's chamber. And where the 7th church age before the king takes his throne. And remember, the pyramid never did have a capstone on it. God, first Bible, was in the sky. The zodiac. Amen. Yan yung sinasabi ng prophet. Amen. Hallelujah. So next, mga kapatid, no? I-next lang natin. So, next slide. Yan. So makikita natin dyan na ito pong first layer ay kung mapapansin natin ay doon na lang sa ibabaw ang natira. At makikita natin sa ibabaw, mga kapatid, flat siya. Hallelujah. Pero merong siyang parang first layer, mga kapatid, na sa bandang baba, makikita natin na parang lumabas yung second layer, which is na yung cover, mga kapatid, nung second layer ay natanggal. Kumbaga, para siyang na-dissolve. No? Praise God. So, makikita natin. But, kung tututukan natin mabuti, mga kapatid, yung layer na yan, tignan natin, no? Ilang mga pictures. No? Yan. Kung tututukan natin ang mga layer, praise God, no? Sa malayo ay hindi pa makita. Pero, nagkaroon, mga kapatid, ng close-up look ang videos ng mga ilang eksperto at nakita nila na ang mga bato pa lang ito ay iba't iba ang sukat. Kasi sino po dito ang mga mason? Meron po ba ditong mga mason? Alam niyo yung mason? Di ba? Parang ang bilis lang. Madali lang, mga kapatid, mag-file ng isang hollow blocks or mag-build ng isang bahay sa pamamagitan ng mga hollow blocks kasi same shape, same measurement. Or, kumbaga, pag mag-file ka, madaling ituwid. No? Madaling i-flat, madaling i-finishing. Kasi, mga kapatid, same lang ang measurement, same ang size, at, di ba? Same lang siya, parihabang ganyan, at madali siyang i-file. Pero ang ipinagtataka dito, mga kapatid, na paano ito na pagdikit-dikit, at kung susuriin natin, mga kapatid, iba't iba ang kanilang shape. And yet, sabi doon ng Bible, di ba, fitly joined together. That is why, mga kapatid, minsan hindi natin maintindihan ang ating purpose, maging ang gift natin, sometimes hindi natin maintindihan, or sometimes hindi natin maintindihan ang buhay ng isang kapatid. No? Sometimes, lahat tayo is unperfect. Iba't iba yung life natin, hallelujah. But darating tayo dyan, mga kapatid. But kung titignan natin, di ba, meron dyan parang maliit lang, meron naman dyan sobrang laking stone, pero ang nakakapagtaka, merong ganyan ng sukat. Yung isa slanted ng ganun, dito straight. Tapos sa kabilang bato na naman, merong slanted para i-fit yung slanted na pagkakakat ng isang bato. Amen? So nung nagkaroon ng close-up look, itong mga eksperto nito, nakita nila na kaya ang hirap intindihin daw. Talaga sobrang hirap intindihin kung ano yung kaya nga tawag nila alien yung kaya naisip nila alien yung gumawa niya kasi anong klaseng engineering, mga kapatid? Siguro kung pantay-pantay lang yung pagkakakat ng bato at
At hallelujah, pantay-pantay lang mga kapatid yung sukat at yung shape. Mas madali pang intindihin para sila ay maglapat sa isa't isa. Kung meron mga perfect cut, perfect measure, perfect shape, madaling intindihin na sila ay maglapat. Madaling intindihin mga kapatid that they are fitly joined together. Pero mga kapatid, beyond sa kaisipan ng tao ay kaisipan ng Diyos mga kapatid. Ang hirap intindihin, but para sa Diyos, it will fitly join together. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, ayan, kung titignan natin mga kapatid, di ba, na ang hirap intindihin talaga. Kahit ako, minsan in-imagine ko, nga no, ang hirap pala isipin. Kasi sa isip natin, pyramid, ano siya, kinat na mga bato. And yet, pinal, at binuo. Pero paano nangyari na meron pang ganyang shape na pwede naman sanang perfect square na lang. Pero kinat pa talaga ng pa-slanted para mag-fit lang doon sa isang cut na pa-slant. Amen. Ayan, kung titignan natin mga kapatid, di ba? Yung pictures na yan. Try to imagine. At sabi nga doon ng message, di ba? Sabi ng prophet na talagang pit na pit sila. As in, kahit na yung blade ay ang hirap ilusot, isingit. Ganon siya intact. Hallelujah. That is why, nung nagkaroon ng close-up look ang mga eksperto sa mga bagay na yan, ay nakita nila na ganyan palang pagkakagawa sa pyramid. Iba-iba ng shape, pero fitly joined together. Praise the Lord. Kaya nga napaka-inam mga kapatid, no? Kung sunod pa natin mga ilang pictures, ito po mga kapatid ay mga ilang pictures lang yan. Kung titignan natin, at nilagyan pa nga nila ito ng kulay, so nakakapagtaka. Merong malaki, merong maliit, merong mahaba, merong maigsi, merong square, pero merong mga slanted, and yet, no, nung pinagsama-sama sila, meron silang perfect shape, meron itong perfect body. No? Yung bumubuo mga kapatid na kabuuan ng isang gusali na katulad nito, itong pyramid. Praise God. Nung nagkaroon ng close-up look, parang tila baga, puro unperfect shape. Unperfect cut. Kasi para sa atin, ang perfect cut, hallelujah, is yung talagang equal yung side by side. No? Laser cut. Sabi nga doon. Pero ito mga kapatid, ibang klaseng cutting ito. Desisyon ng Diyos ang pagkakakat na ito mga kapatid. Amen. At pinagsama-sama niya ito. At yun, nung pinagsama-sama niya ito mga kapatid, nagkaroon ito ng perfect shape. The pyramid. No? Kaya kung titingnan natin, hallelujah, at sa scripture, no wonder, sabi nga nung binasa natin, no, fitly joined together. Sabi dito, God was in the beginning and He kept coming down through the prophets and on down until God Himself became human like us, plumbed down at the foot of the ladder, a baby born in a manger, hated, rejected, despised, and a bad name, and everything He was. Praise God. Then He started rising, and see, from the feet, He began to build the church, the bride coming back on back, and now coming out into the headstone, sabi dito, where it all joins together and makes that one great transfigured body of Jesus Christ. So mga kapatid, ito palang mga cut na ito, no, ay kung maaari mga kapatid bilang mga Kristiyano, kapag tayo mga kapatid ay pinalitan ng Diyos ang ating paningin sa bawat nature na nilikha ng ating ang makikita natin ay ating Panginoon. Sa bawat nature mga kapatid na ating nasisilayan, kamay at gawa ng Panginoon ating nakikita. Kontra mga kapatid sa idea ng mga tao, sa greatness ng tao, sa technology ng tao, sa civilization ng tao na itinatag, lalo na dito sa huling panahon na to. Kontra mga kapatid, against, praise God. Pero mga kapatid, ang Diyos, hallelujah, itong bride body, where sabi dito, where it all joins together
and make the one great transfigured body of Jesus Christ. That is why, sinabi niya that all things work together for good. Sometimes, ang bilis natin ma-turn off, ang bilis natin ma-disappoint, at ang pinakamasakla pa po ay napakabilis natin marahil minsan humusga. No? Hindi lang sa tao, maging sa sitwasyon. And yet, parang sa palagay natin, hindi dapat ganyan. Hindi yan perfect or dapat ganito yan. And yet, only God knows. At the end of the day, alam natin mga kapatid na we are not perfect. I am not perfect without you. No? You are not perfect without your brother. Maybe you think that our brother, nandoon siya sa fallen state. And yet, kapatid pa rin natin siya. No? Nandoon siya sa fallen state, nandoon siya mga kapatid sa bagay na sa palagay natin, wala sa tamang kalagayan. And yet, in God's mind, lahat ng yun mga kapatid is for good. Amen? Konti pa mga kapatid. Next slide natin. So medyo malayo ito, but gusto ko lang kunin yung ibang mga quotation mga kapatid. Sabi ito sa 28, "Now, we find when Joshua divided the inheritance to the people, each person was placed positionally, exactly the way these Hebrew mothers named those children. How they were placed in Palestine, just as their place, Asher, Gad, Naphtali, and each one, everyone just placed in their position." So mga kapatid, and we believe that this is placing, mga kapatid, ang panahon natin is placing. What a wonderful picture it gets us because it is a type of God placing in the church Himself. Every member, every stone. Sabi nga niya dito, every member, at sabi niya, every stone. So tayo pala ay parang mga bato rin, mga kapatid. No? Every place, every Christian to itself, each one of us in our peculiar way has a place in the house of God. Like Solomon's temple. And we know that na ang templo ni Solomon, mga kapatid, ay nabuo. Hallelujah, nabuo ang templo ni Solomon. At sabi nga doon, sa iba't ibang panig ng daigdig, kinuha yung mga materyales, yung mga kahoy, yung mga lahat, iba't ibang materyales, mga kapatid, ay kinuha sa iba't ibang panig ng daigdig para mabuo ang Solomon's Temple. Hindi lang ito basta kinuha, mga kapatid, sa bayan ng Israel, kundi itinawid pa ng dagat. That is why, and I believe na maging ang mga Kristiyano, lahat ng pangailangan natin, makumpleto lang tayo bilang mga anak ng Diyos, masakdal lang ang katawan ng ating Panginoon sa iba't ibang panig. That's why this coming next week, meron pong AMC. In different part of the world. Hallelujah. No? Gumagamit ang Diyos, makumpleto lang kayo, mga kapatid. At ngayon, I believe na hindi rin ito aksidente. No? Kahit na po ako'y taga Cebu, in different parts of the Philippines, merong gustong iparating ang ating Panginoon sa inyo. Ganun din si Pastor John, ganun din ating mga manggagawa na kung saan sila dumadako dahil merong gustong iparating ang ating Panginoon para sa ikalalakas natin. And I believe, mga kapatid, ito para sa ikalalakas lang ng katawan ng ating Panginoon. Amen. Kaya, di ba, nakikita natin, sabi ito, like Solomon's temple when it was cut out all over the world. Praise God. Sa iba't ibang panig ng daigdig ito, but when it was brought to Joppa, by floated in and took from there by ox cart and all these odd rocks. Ito yung gustong bigyan nating pansin. Odd rocks. Kakaiba. Kumbaga, hindi natin alam, ano ba yan? Hindi natin mawari. Ano ba yan? Dala mo? Bato? Ano ba yan? Wala namang, praise God. And had their place when the temple went together. And I think that God, through this time, has cut out some very odd stone that we might not have understood. Isang
bato, mga kapatid, na kinat. At sabi nga dito na marahil hindi natin kayang intindihin kung ano yung bato na yan. That is why ang daming sitwasyon sa buhay natin kahit sa between the brothers and the sisters na mga sitwasyon na ang hirap talagang intindihin. No? And yet, praise God, ang hindi natin alam, ito sabi dito, but they have their place exactly in the temple, in the building of God and Joshua by inspiration, not by just mathematics inspired by God. He allotted each of these patriarchs in the position just exactly the way their name belongs. What a picture. Sabi nga dito, what a picture it puts before us of God in His master work. Master work pala ito ng ating Panginoon. Maybe talagang hindi natin maintindihan. And alam natin, between brothers and sisters and sisters to sisters, may mga bagay na, siguro sabihin lang natin, misunderstanding, and yet, ang hindi natin talagang kailangan mangyari yan kasi hindi talaga natin maintindihan ang gawa ng Panginoon. And yet, sabi dito, master work, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay na yan. No? Praise God. Doon sa bigger picture na ang lahat ay maging sakdal. Dito, next slide po. Oh church, there's a possibility regardless of all their doing. So many made decisions means a stone, a confession. Amen? So, bawat isa sa atin mayroon namang decision, and I believe ang decision natin ay to follow Jesus. Amen? Sabi dito, as I have said before, what good does a stone do if you haven't got a stone mason there with a sharp sword to cut that stone into a place, a stone for the building? What good does it to do? Make decision if you still let go. Tuloy natin. What we need is a stone mason, a man with the word of God, a vindicated power to prove that God set him to shape the church and to cut off the worldly things and shape them into the stones of the sons and daughters of God that go into this building. Praise God. That's why ang mga manggagawa natin, mga kapatid, sa tagal na ng panahon dito sa message, sabihin natin na tagal na namin sa message. But when God changed our seeing, ito mga kapatid, handiwork of God, master work of God, until abutin nating kasakdalan, no? As a whole bride body. Amen? As an individual, mga kapatid, I don't know. Maybe hindi ako perfect, lahat tayo hindi perfect, pero pag pinagsama-sama tayo ng ating Panginoon in different shape, merong perfect body ang ating Panginoon. Can you say amen? Merong perfect body ang ating Panginoon. So last slide na yan, mga kapatid, pero meron pang ipinakita ang ating Panginoon ng mga ilang quotation na nawa ay pagbigyan niyo na po dahil nga medyo ako po ay nagpe-pray din kay Lord kung ano yung kanyang ipapangusap, at ito po yung kanyang ibinigay. Sabi nga dito sa message na tawag dito, message of grace. Sabi dito, that's the way the body of Jesus Christ should be. So cut by the Holy Spirit, by God's great instrument and tool that we joined as one person. Di ba? So cut by the Holy Spirit. That is why sa bawat mga ngaral na ating naririnig, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. We are being cut by that great Holy Spirit, instrument and tool that we've joined as one person. We are not divided. We should be one person. At na-express, mga kapatid, ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang persona, mga kapatid, sa kanyang katawan. Hallelujah. Sabi dito, and it goes to show that no machinery can do that. It takes God to do that. No mechanics of organization, no lodge, none of these things can ever do it as good as their intentions are.
They can never do it because that it takes God to do this. So mga kapatid, nakikita natin na it will be fitly joined together. Minsan talaga inisip natin na ang bilis lang nilang pagdikitin kung parehos ng shape, measurement, and sizes. That's why sinabi naman ng message, God is the God of variety. Iba't iba tayo ng, kahit nga ang tangos ng ilong natin, iba-iba. Yung iba, half inch lang, iba 2 inch yung taas. No? Tayo mga Pilipino, half inch lang yung taas ng ilong natin. At yung iba naman, mataas. Yung iba, mababa ang height. Iba, malaki. Praise God. And yet, we are human beings. But at the same time, sa spiritual seeing, when God changed our sight, our seeing, nakikita natin ito ay God's masterwork in our life. Nakikita natin mga kapatid na iba't iba man tayo ng gift, iba't iba man tayo mga kapatid ng measure of faith, iba't iba man tayo ng measure of understanding when it comes sa message, and yet, ang Diyos ang nakakaalam na no? Doon sa one body ng ating Panginoon, the bride body, no? Doon tayo naging sakdal. No? Kaya sinasabi doon mga kapatid na kailangan na doon tayo na bautismuhan in that body. Dapat doon tayo member sa body of Christ. No? Hindi tayo member ng kahit na anong organisasyon, but we are member doon sa body ni Christ. Kasi ang ira-rapture niya, yung kanyang body. Amen? At alam natin, mga kapatid, praise God, ang ipinapakita lang ng Panginoon sa mensahe, ang ulo at ang katawan. No? Napakahabang panahon, mga kapatid, na, praise God, napakahabang panahon, hallelujah, na ipinakita ito ng ating Panginoon or ginagawa ito ng ating Panginoon. Nakita natin na picture out natin, lagi natin sinasabi at inaawit, I know I am the bride. Praise God. As the body of Christ, pero yung kabuuan kung paano mabuo ang bride body na ito, hindi natin alam kung paano ginagawa ng ating Panginoon. And yet, praise God, no? Gumawa ang Panginoon isang sakdal na katawan. Amen? Konti na lang mga kapatid. Sabi dito, let him be standing always in the building anointed. Or, ito na mga kapatid, sa message na dedicating of building to the Lord. Now, sabi dito, paragraph 43, now, one stone different from the other. Kaya habang nakikita rin natin itong mga quotation na ito ng prophet, ay naitutugma natin mga kapatid ang ipinapakita nung picture kanina. Diba? Iba't iba sila ng cut, iba't iba sila ng shape, no? Iba't iba sila ng measurement, merong maliit, merong malaki. Saan sabi dito? Now, one stone different from the other, and you, denominational people here this morning, no? 2 or 3 different denomination. Sabi dito, merong oneness, merong two-ness, merong threeness, and whatever you may do, whatever you may be, do you realize that's God doing that for a purpose? The stones were cut out different from different parts of the world. So yung pagkakakat pala mga kapatid, imagine na, hindi lang po dyan kinat yung sa lugar ng tinatawag nating Egypt. Hindi lang po dyan kinat yung mga bato na iyon. Yung mga bato na iyon, kinat in different parts of the world. Try to imagine that mga kapatid. Hindi natin alam, buti siguro ngayon, merong email, merong cellphone, pwede mo, ganito ang measurement, ganito, para pagdating yan dito, one time mga kapatid, meron po kaming project doon sa Cebu at maraming materials na dito pa kinuha sa Manila. Kaso nga lang, pagdating doon sa Cebu, ang daming cutting, ang daming adjustment, kasi hindi mag-fit. Merong mga tiles na ito ang measurement, pero kailangan pang bawasan kasi pagdating doon, hindi siya fit.
Merong mga wood na pagdating doon, hindi tumama yung measurement. Bagat pinag-aralan ng mabuti. Engineer, ito yung ating measurement. Talagang well documented yung mga measurement. At pagdating doon, hindi pa rin nag-fit at kailangan pang i-cut doon, kailangan pang kunin ulit yung measurement. Pero sabi dito, praise God, itong mga batong ito, galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Kaso, pagdating doon sa lugar kung saan ito ay bubuin, fitly joined together. Dahil mga kapatid, ang kaibahan natin sa denomination, ang denomination mga kapatid, no, pare-pareho sila ng kanilang programa, ng kanilang sistema, ng kanilang administrasyon, ng kanilang pamumuno, lahat hanggang baba, pare-pareho. Kumaga, para silang isang bahay na hollow blocks, pare-pareho ng shape. Na-imagine po ba natin mga kapatid, sa mga mason dyan, meron po ba mga mason dyan? Na-imagine ba natin na pare-pareho sila ng sukat? Pare-pareho sila ng programa, pare-pareho sila ng paraan, kung ano sabihin nung kanilang tinatawag na so-called bishop hanggang pababa, pare-pareho sila. Pero ito mga kapatid, kakaiba itong nobya ng ating Panginoon, kakaiba itong bride body ng ating Panginoon. No? Sabi dito, the stones were cut out different from different parts of the world. But when they come together, there wasn't a buzz of a saw or a sound of a hammer. Sabi ng message, di ba? Big things are, sabi ng bio ng message, big things are silent. Hallelujah. In a very silent way. Yung mga religion, yung mga tao, kung ano-anong paniniwala nila, masyado silang maingay mga kapatid, pero merong sa isang napakatahimik na panahon para sa nobya, may ginagawa ang ating Panginoon. Hindi marinig mga kapatid, sabi dito, yung buzz ng lagare o ng martilyo. Someday, the chief architect will come and the body of the Lord Jesus Christ. Sabi dito, no? All you two-ness, three-ness, lahat ng mga, kung ano ng mga, sabi dito, no? Lahat ng mga yan. Praise God. So, sa panahon natin, no, sometimes meron tayong indifference. Totoo naman talaga, meron tayong indifference. Right? Maging sa isang local church, maging siguro sa brother and sister, no, sa magkakapatiran, merong indifference. But, sabi dito, without a murmur, you will fit joint by joint. That's why hindi natin maisantabi ang ating kapatid. Kapatid natin siya, brother natin siya, maybe, hallelujah. But sabi nga dito, it will fit joint by joint. Itong fellowship natin na ito mga kapatid, no? Praise God. Ang dami nating, sigurong kahinaan, ang dami nating pagkukulang, mga brothers and sisters, mayroong mga understanding at hindi po yan nawawala. And yet, praise God, hindi natin kaiintindihin. Pero ang kamay ng ating Panginoon gumagawa ng lahat ng bagay na yan. At pagdating ng huling panahon, praise God, isa lang naman tayo eh. Isang katawan lang tayo ng ating Panginoon. No? Iba't ibang shape, iba't ibang cut, but doon, sa rapture mga kapatid, the great masterpiece of the Lord Jesus Christ is the head, no? And the body. Pagkakaisa mga kapatid ng ating Panginoon. That is why, itong mga bagay na to, kung titignan ng science, tignan nyo, kung titignan ng tao, the way they think or the way they see those cuts, sabi na, alien ang gumawa na ito. Maybe a civilization, tinatawag na a civilization na klase ng mga aliens ang gumawa ng pyramid. And yet, mga kapatid, sa atin, when God changed our seeing, iba yung nakikita natin. Ipinapakita lang ng Panginoon
hallelujah, sa kanyang kaisipan, yung lahat ng kanyang kaisipan ay nagiging substance, mga kapatid. Nagmamaterialize, nagmamanifest, and I believe isa tayo doon, bahagi ng kaisipan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At lahat ng bagay na yan, mga kapatid, they will be fitly joined together. Amen? At nawa sa gabing ito, no, kung meron man tayong mga bagay na hindi maintindihan, hayaan lang natin. Isa tayong sakdal na katawan ng ating Panginoon. Amen? At tayo as an individual, kala natin, hindi tayo, yung shape natin sometimes parang, Lord, kulang ako sa iyo, Panginoon. Ang dami kong pagkukulang, Lord God. And yet, kailangan pala ng Diyos yan. Kung paano sinabi ng Bible na doon sa kahinaan ni Pablo, sakdal ang kalakasan ng ating Panginoon. Lumabas, mga kapatid, ang message, the perfect weakness, no? Praise God. Ando doon ang perfect strength ng ating Panginoon. Beyond, lagi sa kaisipan ng tao. Amen? Ang lahat ng gawa ng ating Panginoon, sabi doon, ang kaisipan niya, ang ating kaisipan na hindi niya kaisipan. Praise God. That is why, no? Nakikita natin na ito ay gawa lang ng ating Panginoon. At wala tayong magawa, kundi, God bless you, brother. God bless you, sister. At ngayon sa gabing ito, yan lang din po yung gusto kong sabihin sa inyo na tayo po, mga kapatid, ay iisang katawan ng ating Panginoon. Hinahantay na lang natin yung physical manifestation na ma-meet natin ang ating ulo. Praise God. Ngayon, we believe that we are united in that tayo, mga kapatid, ay ikinabit, no, doon sa ulo, sa pamumuno ng ating Panginoon, no? By receiving the message, praise God, darating yung time sa physical form, mamimit natin ang ating ulo, ang ating Panginoon, no? Praise God. Hindi man tayo, iba't iba man tayo meron man tayo mga indifference, and yet we are fitly joined together. Can you say amen? So, salamat sa ating Panginoon. Ito nawa ay nagbigay lang sa atin ng konting karagdagang kalakasan dahil nga maging ang nature, sabi ng Bible ay, no, nakikita natin ng Diyos or sabi ng message, nakikita natin ng Diyos sa nature, nakita natin siya sa nature ng kalangitan, at yun nakita natin, mga kapatid, sa close-up look, iba't iba man ng shape, iba't iba man ng sizes, and yet they are fitly joined together. At ang fitly joined together na yun, kahit yung blade, mahirap pasok in between. That is why, walang makakapaghiwalay sa atin sa fellowship. Amen? Ang daming imperfection, ang daming indifference, and yet, hanggang ngayon, sama-sama. Hanggang ngayon, dito pa rin tayo, nagpa-fellowship. Amen? So, salamat sa Diyos. Ito po ay, nawa ito ay nagbigay lang sa atin ng konting kalakasan, at bago ko tawagin si Pastor June, ay maaari bang umawit tayo ng awit na kahit kailan. Di ka nagkulang. Praise the Lord. Maaari bang tumayo tayong lahat at hallelujah. Sabi nga, tayo bilang mga Kristiyano, parang ang dami nating pagkukulang. Amen? Ang dami nating mga kahinaan, mga shortcomings sa harapan ng ating Panginoon. And yet, ang Diyos, never siyang nagkulang. Siyang patuloy na nagpupuno, mga kapatid. Amen? May lyrics po ba tayo dyan? Awitin natin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Sambahin natin siya sa gabing ito. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama. Manatag na. Lang ang sambahin, paligid man yes, oh God. ay magdilim, Jesus. Kahit May suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lang.
kahit kailan di ka nagkulang. Amen, Lord. Biyaya mo sa akin laging laan. Amen. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon pa man. Amen. Kaya't ika'y sasambahin, Let's worship the Lord. paligid man ay Thank you, Lord, for your mercy and grace, oh God. Marami man kaming pagkukulang, Lord Jesus. kahit Sa iyong kaisipan, Lord God, suliranin man ikaw ang patuloy nagpupuno. Salamat lamang po, Panginoon. mga awitan, Ikaw ikaw lamang kahit kailan. Hallelujah. kahit Kailan, yes, Lord, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin wala hanggan. Hallelujah. Kahit kailan, awitin natin sa muli. O kahit kailan, kahit kailan, o di ka nagkulang. Hallelujah. Yes, oh God. God bless you po, Pastor. Sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man.
That's why sa mensahe nyo lang maririnig, mga kapatid, clearly, that the second Bible is the pyramid. At noon hindi kayo maintindihan, paano naging Biblia ang pyramid. But thank God, no? Very broad, very deep, very revelatory, na ang pyramid ay pinagsama-samang irregular stones. Mga bato na hindi mo alam kung anong sukat. Iba-iba. Kanina si Brother Denny, nilapitan ako. Ngayon nyo lang naintindihan ang design ng pulpit natin, ng stage. Kung bakit may mga bato rito sa likod. Iba-iba ang sukat. Di ba? Sabi niya, Pastor, ko lang naintindihan dati. Nagtatanong ako, ba't kaya bato? Pare-pareho ba sukat yan? Hindi. Pero pag pinagsama-sama, perfect. Kaya pag wala kang fellowship, hindi mo makikita ang perfection. Pag lagi mo lang nakikita ang sarili mo, imperfect ka. Kaya kailangan natin ng fellowship para makita natin ang perfection ng Panginoon. Nung nagsasama-sama tayo para may gumagaan, parang meron tayong mga problemang nalilimutan. Parang nag-iiba ang encouragement mo, mga kapatid. Kaya nga, huwag kayong mawawala sa fellowship. Hallelujah. Ganyan tayo minold ng ating Panginoon. Ngayon, Wednesday ngayon, pagod ang marami. Trabaho, school. May reason kayo para huwag nang umattend. Pero bakit hindi natin mapigilang magsama-sama? Hindi kayo tinawag ng tao. No? Meron pa mga galing dito ng Pasig. Imagine. Makati. Pwede na mag-excuse yan eh. Yung ang malapit, wala eh. May pinapakita si Lord eh. No? Sabi kanina, kinot yung kay Solomon. Yung tinayo ang templo ni Solomon. Walang ingay yun. Meron bang construction na walang ingay, Brother Jerry? Kanina, may meeting ako, may maingay sa labas na, hindi ko alam kung ano yung ano eh. Ang ingay eh. May pumupukpok, merong sumisigaw. Hindi yan dyan. Imagine niyo, yan nga, kusina lang eh. Ang ingay eh. Templo pa. Pero, totoo ang Bible. Kaya pala, hindi maingay. Pagdating ng mga bato, nahasa na yon. No? Iba-ibang pinanggalingan ng mga bato nun. Templo ni Solomon at ang templo ni Solomon, type yan ng templo ni Lord Jesus Christ. Kasi ang nagtayo ng templo, hindi si David. Yung anak ni David, si Solomon. Kaya nga meron ding anak ang Diyos, si Lord Jesus Christ. And in this rock, I will build my church. Amen. Salamat, Pastor Ed. Hindi simple yun. Hindi konti yun. Ngayon ako nakakita ng pyramid nga na parang na-wash out eh. Tama. Sabi ng prophet, ano tayo ng pyramid? Sila Enoch. No? Hindi mo alam kung paano nila natayo yon. And yet, it is a mystery na dapat may atomic power ka pag naitayo mo yung pyramid. Perfect! Sino rito may pyramid sa bahay? Kahit maliit lang. No? Yung pyramid, perfect yon. Paano ang pagkahiwa nun? Perfect. Ganun din ang Word of God. Perfect yan. Ang pyramid, kahit saan mo ilagay ang araw, walang anino. Walang dark part. Ganun din ang Bible. Kahit saan mo ilagay, walang dark part dyan. Baka mali lang yung tingin mo. That's why God is changing the seeing. Amen. Now, a Bible became a new Bible. Thank God. Now I appreciate really, no? Pyramid. Ang pyramid, ang structure, merong cornerstone, merong headstone. Hindi ko nabubuksan. Ang sabi ng Bible, nung nireject nila ang bato, naging cornerstone. Ibig sabihin, may sisimula ng Diyos. Amen? Alpha. Hallelujah! Nung tinatayo na yung structure, siya rin yung headstone. Omega.
Sino yung nasa gitna? Look at the stature of a perfect man. Diba? Yung faith, virtue, knowledge, temperance, bride yan eh. Kaya nga si Kristo yung headstone. Kaya ako hindi ko nagdadala sa stature of perfect man. Kahit mahirap yan, mangyayari sa akin yan. Amen. Di ba? Sino nahihirapan sa temperance? Di ba? Ang dami. No? I-claim it. Kahit na mahirap yan, mangyayari sa akin yan. Tatapusin ng Diyos ang sinimulan niya. Cornerstone, headstone. Salamat, Pastor Ed. No? We thank God. It elevates our faith. Kaya tayo narito. No? Irregular stones tayo. Iba-iba tayong sukat. Hindi tayo pare-pareho ng ugali. Nakita niyo ba kahit bread, iba-iba ugali? Di ba? May mahinang kumain, may malakas kumain. No, merong tahimik matulog, may maingay matulog. Pero bread yan. Hindi tayo pare-pareho, parang tayong ganito. Pero pag panagdikit-dikit, parang okay lang. Pag nagsama-sama, hindi nag-aaway. May konting tampuhan minsan, pero walang pwede maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. May galing Sorsogon, si Brother Quintin. No? Sarap magluto ng kinunot yan. Tama ba yung term ko? Kinunot? May mga Bicolano kasi tayong na-appreciate yung kapatid. Pinsan ni Pastor Adlay ito. Magmula nandito to, lagi na namin kasama. Nag-enjoy sa fellowship. Yeah. Marami ng Bicolano. Kahit sa may mga Bicolano sa Zoom eh. Yeah. Salamat sa mga kapatid na sumama sa atin. You were heard from Germany, Japan, Italy, Canada, US, Middle East. Salamat kay Lord. Nakita nila yung anak ni Pastor Rocking gwapo. Unang gwapo si kuya mo. No? Ikaw na ang gwapo ngayon. Baka magselo si Jeremiah. And welcome again next time. No? Salamat kay Lord. Nasa Cebu kami ulit ng April. Nandito yung mga mamamanhikan. Nandito ba si Jen? Saan si Jen? Nasa CR. Sasama rin natin sa prayer yan. Kahit hindi kayo mag-request, isama na natin. Ikakasal na kasi ito eh. No, salamat kay Lord 4 months from now. We will also be praying. Prayer request ni Brother Anthony, no? Healing, no? Prayer request kay Maria Aurora, our Papa. Quick healing niya sa myoma, sa matres, and the rest of the illness from head to foot. Sabi ni Brother Anthony, I know the prayer of the righteous availeth much. Amen. You only believe, Brother Anthony, no? Kaibigan ng kapatid. At, of course, Sister Oring is on Zoom, complete healing, no? Nagaling siya sa ospital at winork up siya at sabi niya, Pastor, umiigi ang pakiramdam ko. Amen. Because you believe. Sister Oring, you can hear me. God bless you. Sister Jo is here also. No? Malakas na malakas. Salamat kay Lord. Just Sister Jo. Yeah. Lagi nilang kakanta yan. Natatawagan niya yung mga tropa niya. Kulang kayo ah. No? Next time. Sister Dayan. Malapit na matapos yung teritoryo niya, yung kusina niya. Alam kaya ako na-inspire matapos yan para sa kanila. Yung mga super ladies na maging komportable naman sila doon sa kaharian nila. Ang kusina. Salamat sa ating Panginoon. No? May mga prayer request ba sa Zoom? Of course, we'll be praying for Asian Ministers Conference. Mga kapatid, salamat kay Lord. Binisita tayo ng taga Cebu. Sa Sunday, taga Bacolod naman ang bisita natin. No? Pastor John Siping. Mga kaibigan natin sa Bacolod. Wednesday, layo-layo tayo ng konti. No? Cambodia, Laos, and Vietnam. Next Wednesday, prayer meeting din. May bisita po tayo. No? So, anniversary la Pastor Nestor this coming Sunday. Yeah. So, tuloy-tuloy na yan. And sa susunod na Sunday naman, kasi extended yung mga ministers, punta kami sa Gabaldon muna. I will interpret for the preachers there. Yeah. And yung next Sunday naman,
Birthday na asawa ko. Huwag niyong kakalimutan ang birthday niya. No? 50 na rin siya, so magkaedad kami ngayon. Salamat kay Lord. Salamat at Sister Glay, no? Tahimik lang kasi ito, Sister Glay. Thank you for accommodating us always at Cebu. Sana huwag kayo magsawa sa, minsan marami kami, minsan konti, pero palagi maingay at makulit. Thank you for hosting for us. Ang original talaga niyan, marami sila, kaya naka-reserve na yung resort for how many days. But of course, siguro next time na lang daw, no? Yeah. So, sunod-sunod dyan, may mga bisita tayo mga kapatid. No? Foreign and local. No? But Anthony, kung nandyan ka lang naman, no? Welcome here. Salamat at nakita ka namin ulit, no? Let's bow our heads and we will pray. Salamat, aming Ama. You have changed the way we see things. You have clarified our visions. Salamat, hindi kayo nagkulang. Aming Ama, that's why the prophet had said that the pyramid is a second Bible. That every stone supplieth for strength. Katulad ng inyong katawan, every bone of the joints supplieth para sa kalakasan. We thank you, Father, for your word. Pastor Red na inyong ginamit. You bless his church, you bless him, you bless the ministry, you bless the family, at ang kanyang tinatangkilik. And Lord, we're praying, Lord, sa mga kapatid, Sister Aurora R. Papa, Lord, diagnosed with myoma at iba pang mga karamdaman. But Lord, it is prayed here. Prayer request sa aming kapatid, Brother Anthony Luna, nakapiling namin na sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, saan man siya naroroon, katulad ni Lazarus, Lord, kung nabuhay ang isang 4 na araw na patay, mas kaya niyang pagalingin ng may karamdaman. Instantly. Now, Lord, we believe in the name of our Lord Jesus Christ, you have healed her. You have touched her body. Maaring hindi niya ito alam. Ngunit alam niyo at alam namin na sa mga oras na ito siya na ipanalangin at ang mayoma ay gumaling. There may be some medical means, Lord, na gagawin. These are aids, but you are the only cure. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Sister Aurora Calixto in Australia, Lord, always believing your healing, so as we. That in the name of our Lord Jesus Christ, patuloy niyong palakasin ang kanyang katawan. It is in her heart, Lord, na lagi siyang umuwi sa Pilipinas to be with us. Kapatid namin sa Australia na napakalayo, but always with us. In the name of our Lord Jesus Christ, she is always with you. And you are within her. Salamat, aming Ama. In the name of our Lord Jesus Christ, complete healing for Sister Aurora Calixto. In the name of our Lord Jesus Christ, Lord, complete healing for Sister Josephine Benaventura. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, Lord, kapiling namin siya, malakas at kumikilos. We thank you, Father. Salamat din, Lord, for your blessing to Brother Alan, Lazarus, Sister Jenny Ribo. 4 months from now, Lord, they will tie their knot in the altar. That in the name of our Lord Jesus Christ, you provide for all their needs. Ingatan niyo rin ang kanilang mga patotoo. Sa 4 na buwan, Lord, iningatan niyo, Lord, ang kanilang relasyon hanggang sa humarap sila sa altar na kayo ang magbasbas sa kanilang pagsasama. We thank you, Father, as we also lift you up, the coming Asian Ministers Conference, kaya din ang anniversary nila, Pastor Nestor, this coming Sunday afternoon. In the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Lord, for the blessings and grace sa aming mga kapatid. Sa mga ministrong babiyahe sa ibang bansa and even within the Philippines, divine protection, Lord. Sa pagsundo namin mamaya kay Pastor Roque Villawan from Alaska, Lord. Ingatan niyo rin ang kanyang dinaraanan ngayon. Ngayon ay nasa himpapawid na siya as he relayed sa message and
In the name of our Lord Jesus Christ, safe arrivals. Aming Ama, naalala namin nung kami tinanggap nila sa Don Salvador Benedicto, Bacolod, Negros Occidental. Lord, the hospitality and the love we felt. Salamat aming Ama. We thank you, Father, for all these blessed events. Hindi kayo nagkulang. You will provide for everything, Lord, the needs, the agenda, the discussions, Lord, the logistics, the hotels, the food. But most of all, your presence is needed always. Bless Pastor Adlai, Lord, and Brother Quintin here as well. Sa church, Lord, the family. Salamat. Salamat aming Ama. You have provided for everything. We worship you, Father, and we give you thanks. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. 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 Palakpakan natin Panginoon. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat. Panginoon, dakila katapat. Thank you, Father, for all the answered prayers, Lord. Hallelujah. All the prayers, we claim it in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. All the healings and abundant provisions. Amen. Hallelujah. Even our divine protection, Lord. Amen. Hindi kayo nagkulang kailanman. Hindi kayo nagkulang kailanman. Hallelujah. Hallelujah. Dakila katapat. Let's sing it again. We thank you, Father, Lord. Hallelujah. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili. Lastly, Panginoon, dakila katapat. We thank you, Father. We thank you, Lord. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Minsan pa nating palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah.
Di ka nagkulang kahit kailanman, Panginoon. Salamat sa bibing ito, sa pag-minister sa amin, Pastor Red. Thank you very much po and God bless you. At kung paano po kayong inihatan ng Panginoon punta rito, ganun din po sa pagbalik sa Cebu after ng AMC. So, tayo po yung maupo mga kapatid. Tayo po yung darako sa tithes and offering. So, awitan na lang po natin Windows of Heaven habang tayo ay babalik ng pasasalamat na ating mga tinanggap sa ating Panginoon. Amen. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, And that's why I'm happy tonight. The windows of heaven, the windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. Tayo magsitayo mga kapatid. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. At may I request for the closing prayer at sa tithes and offerings po natin for praying it at sa atin na rin pong pagsasalo-saluhan. Pastor Adlai, may I request for your sa closing prayer po. Ibuko tayong lahat. Panginoon, salamat po sa salita mong narinig namin ngayon sa pamagitan po ng iyong lingkod, si Brother Red. Totoo, Panginoon, na kami ay, Lord God, pinagpatong-patong na buhay na bato according to 1 Peter chapter 2, verse 5, Lord God. Sa spiritual house, Lord God. At, Panginoon, ikaw ang nagsabi sa amin sa pamagitan ng bibig ng iyong propeta that God is not complete without us, Lord God. Di magiging kumpleto ang spiritual house kung wala po ang isa sa amin, Panginoon. At Lord God, salamat po na fitly joined together kami, O God. Kung mawawala po ang isa sa amin, Panginoon, mabibreak po ang pyramid, O God. Magkakakapit kami, Panginoon. Hindi magkakahiwa-hiwalay, Lord God. Kaya itulot mo po, Panginoon, na walang mawalang buhay na bato sa tinayo ng iyong lingkod, Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, Lord God. Dahil siya ang capstone, Lord God. Siya rin ang cornerstone, O God. At sa gabing ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami na may ganitong kapahayagan po kaming narinig, Lord God. Hiniling din namin na i-bless mo po ang mga nalikob na salapi at magamit po ito sa sakdal mong kalooban. Ganon din, Panginoon, sa tithes at iba pang, Panginoon, offering, Lord God, na binigay po ng iyong mga anak. Hindi po masasayang, Panginoon, ang anumang binigay nila, Lord God. At sabi mo, Panginoon, mas pinagpapala ang cheerful giver, O God. Kaya, Panginoon, ibalik mo po ng makailang ulit sa kanila, Panginoon, dahil nagbigay sila ng may pananampalataya po sa iyo. Salamat po. Uwi po kaming baon-baon namin ng kapahayagan ng iyong salita
na narinig namin ngayong gabi, Lord God. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. At Lord God, hiniling din namin na pagpalain mo ang mga binigkas na panalangin, Lord God, na ng iyong mga anak. Purihin ka, Lord. Ito ang aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Tapos na po ang ating